Regional Government Center, IT Zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner Developer, Severa Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Matapos na magulantang ang sambayanan hinggil sa biglang paglobo o pagtaas ng taripa sa bil ng tubig ngayong buwan ng Setyembre, kung saan itong nagdaang linggo ng ipahayag ng Calapan Waterworks Corporation ang ilang mga kadahilalan kung bakit sila nagtaas ng taripa, alinsunod naman sa naging pasya ng National Water Resource Board, kung saan inaprobahan nito ang kanilang petisyon. Sa kasalukuyan, tila hindi matanggap ng mga Calapeño ang malaking porsyentong pagtaas ng taripa matapos nilang matanggap ang kani-kanilang bill sa buwang ito. Matatandaan na sinabi ni Consejel Acel Agua, Committee Chairman on Transportation, Communication and Public Utilities, na kinakailangang bigyan ito ng pansin at pag-aralan para na rin sa kapakanan ng mga mamamayan ng lungsod. Kanina sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod, pansamantalang ipinagpaliban ang sesyon upang bigyang daan ang inihandang privilege speech ng nabanggit na konsehal, kung saan binigyang tuon at iningi niya sa konseho na imbestigahan o pag-aralan ang pagtaas ng 80% sa taripa ng tubig. Gayon din ang imbitahan sa sesyon ang Waterworks upang sagutin ang dahilan sa likod ng usapi. Nasubong aking sa iyo na nagkakaroon po ako ng katong-agam na ang mga tao po ay magamat wala po silang formal na reklamo. Subalit pagkakong pakikili po at nagkakabulong-bulong na gusto nilang iparating ito sa atin. Hindi ko alam kung paano ko ito yung iisan sapagkat bilang mga pusyalas ng Luzon na kailangan po namin itong bigyan na pansin. Sapagkat iniiwasan po natin dito ang social outburst kung saan isa sa mga basic needs ng ating lungsod ang usapin mo ang ating pangangailangan sa tubig. Yun lamang po at magandang umaga sa kanila. Samantala, umaasa naman ang may 8,400 consumers ng Waterworks sa lungsod na maaaksyonan ito sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan at maiimbestigahan ang kanilang mga hinaing dahil lubhang pasakit sa kanila ang ganitong kalaking bayarin. Lalong higit dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may kahirapan umano ang buhay sa ngayon. Sa kaugnay na balita, maliban sa biglang pagtaas ng taripa sa tubig at ang pagbabayad kapag nawala ang resibo, tanong rin ng mga consumers ang lifetime na pagbabayad ng service meter charge sa halagang 40 pesos kada buwan. Naanilay hindi dapat ito regular na ipinababayad dahil sa hindi naman laging ginagawa o nasisira ang kanilang mga metro. Kaugnay nito sa naging huling panayam ng Newsline Team kay Sales and Marketing Officer Winifredo Aksalan ng Calapan Waterworks Corporation, sinabi niya na ang panghabang buhay na pagbabayad ng meter charge ay para sa maintenance ng mga metro, kung saan kapag bigla itong hinakaw o nasira ay papalitan ito ng libre. Bagamat kini-question nilang malaki ang nakokolektang ito dahilan sa bihira naman umano na masira ang mga metro at kadalasan pa nga ang mga tubo ang nasisira kung saan nagkakaroon nito ng leak. Ang mga consumers naman umano ang nagpapagawa nito. Ayon pa kay Sales and Marketing Officer Aksalan,
Ang pagbabayad umano ng service meter charge ay isinasangguni nila sa lokal na pamahalaan at ito anya ay aprobado. Yung residential meter maintenance continuous na yon dahil kung halimbawa magka-problema ang metro mo, papalitan namin yan ng bago without any expense from you. Wala na kayong babayaran doon, pinapalitan namin. Halimbawa, nanakaw, hindi mo naman ipinanakaw. Halimbawa, nabasa, nagkaroon ng problema yun, papalitan namin yan. Pero yung lahat naman ng ipinapataw nating mga ganong sa tarifa, ito naman ay may approval lagi, hindi natin basta ito ginagawa ng basta-basta na lamang. Sinasangguni din natin sa ng ahensya ng gobyerno. Bukod naman sa pagbabago ng bayarin, ilan pa sa inirereklamo ng mga consumers ang di umano'y maruming tubig na lumalabas mula sa kanilang mga gripo. Ayon sa ilang mga consumers, bukod sa mahina kung minsan, kadalasan umano ay marumi at mabuhangin rin ang lumalabas na tubig sa kanila na kanilang pinangangambahan na maaaring magdala ng anumang sakit. Sa puntong ito, aminado naman ang Waterworks na may mga ganitong pagkakataon, higit dahil kasalukuyang nagsasaayos at pinapalitan pa nila ang mga linya. Subalit ipinapahayag naman nila na binibigyang solusyon nila ito sa pamamagitan ng pag-flushing sa mga tubo upang ito ay maisaayos. Mula noong 2007 up to the present, nagkakaroon tayo ng mga bagong pipe laying dito sa Calapan. From Bayanan up to Suki at saka itong Kabayanan ng Calapan, yung buong city, na naglagay tayo ng mga bagong linya ng tubig. At yung mga dating mga linya na hindi na mapapakinabangan at saka bulok na talaga, lahat ng mga metro, inililipat na natin ito sa ating mga bagong linya ngayon. Kaya gumaganda ang daloy ng tubig doon sa mga bahay-bahay. Samantala, malugod po namin kayong inaanyayahan upang manood ng live coverage ng CCAA Season 6 Basketball Championship, ang sagupaan sa pagitan ng DWCC Warriors at Fast Specialist. Sa ganap na alas 6 ng gabi sa TVNet Community Channel 10. Ito po ay hatid sa inyo ng Tamaraw Vision Network Incorporated in cooperation with DWCC and CCAA Committee. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Shelo Barrios Asidillo na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.